Good morning sa inyong lahat mga kabayan at mga motorcycle enthusiast. So nandito tayo ngayon somewhere in Las Piñas. For today's video, nako, sasaya na naman tayong lahat. Ipapakita ko sa inyo yung 4 na bagong labas na variant ng KTM. At panoorin nyo yung buong video dahil sa huli, sasabihin natin kung magkano ang presyo nito. So tara na, simulan natin dito. Ito yung number 1 at number 1 sa puso ko ngayon. Grabe itong motor na to. Let's go! KTM SMCR 390. Kita nyo naman, nakasulat ang kanyang napakagandang logo ng KTM. At ito na, naka-LED headlight. Kung mapapansin nyo, bakit maliit, kakaiba dun sa transformer na usual na headlight. Siyempre, dahil supermoto, yan talaga. And then, the fender, ganyan po talaga ang fender ng mga moto. Di ba? Parang yung mga pang motocross. Di ba? Mataas. Dito tayo sa front tires. So, meron siyang Michelin brand na goma. Ang size is 110/70 ZR17. Saka, ang mapapansin natin na bagong design ng KTM ngayon, yung kanyang braking system. So kung mapapansin nyo, ang front at yung rear, ayun siya, is on the same side. Kasi yung luma, alam ko, magkaiba sila. So nasa ibang side. So ito daw, para mas maganda yung braking system, kasi pag preno mo daw, kumbaga yung momentum ng preno, iisang direction, hindi yung magka-counter dun sa opposite side. May explanation yan. Susubukan natin hanapin kung ano yun. So, nandito naman tayo still on the right side. Medyo sa puwet na natin. So, nakita nyo naman yung very sleek na design. So, eto, hindi naman siya ganun kahaba, pero at least mapoprotektahan tayo. Pag umuulan, yung putek, one piece yung kanyang seat. Very comfortable yung lapad. Hindi siya gaanong mataas. At syempre, meron 390 na nakasulat dito sa side ng kanyang fairings. Alright, so ito yung back view niya. Kung mapapansin nyo, tayo natin, medyo manipis, di ba? So yan naman talaga ang purpose ng design nitong KTM. Di ba? Very sleek. Balikan lang natin ang preno niya. Ito yung sa harap. Syempre by Vibre. At ganun din naman sa likod. So dito tayo sa rear tire. Also by Michelin. Ang sukat niya is 150/60 ZR by 17. Ito naman ang kanyang rear suspension. So kung makikita nyo dito, meron siyang clicker. Ayan, ang tawag dyan. So merong soft and hard. And then, ang position ng suspension niya is on the right side. Same side kung nasaan yung preno. Ayan. So dito na ngayon tayo sa left side ng motorsiklo. Yung kanyang stand ngayon, parang hindi na siya bakal eh. Parang made na siya ng aluminum. And then hindi na bilog yung pinaka-base nitong stand. Ano na siya? Parang triangular na rectangular shape. 'Di ba? Para sa more nakamalapat sa semento. 'Di ba? Mas effective or mas magiging malawak yung kanyang surface dun sa stand. At syempre, ito importante ito. The chain guard. 'Di ba? Para maprotektahan yung paa natin or even the chain na hindi siya, in case of breakage, maputol later on, protektado rin ng rider. At sa ilalim, ito yung kanyang chain guide. Tapos yung rear sprocket, research natin kung ilang feet to. Kasi ang KTM is known for a big sprocket sa likod for torque. Then, etong foot pegs dito sa etong riders, diba? Meron siyang rubber na pwede natin tanggalin dito sa ilalim para lumabas yung bakal. Pag gumagamit kayo ng riding boots, mas tama or mas magiging grip yung paa natin dito sa aluminum na merong ngipin na foot peg. Dito, mapapansin nyo, meron siyang ito yung kanyang air duct. Ayan, sa intake ng papunta sa makina.
Ito yan. And then, etong fairing niya, meron bang butas? Ay, wala. So, akala ko may butas kasi meron siyang gap dito. Sinisilip ko, wala. And then, kita natin meron siyang yung radiator niya, isa, fan dito, at isa sa kabila. So, yung radiator niya, yung cooling system is naka-dual fan. So, tatanggalin natin ng konti itong plastic na to. Diba? Unlike dun sa mga Duke, or siguro dun sa Adventure, ito napakaliit lang ng screen. No? Diba? Rectangular lang siya. Napakasimple. Handlebar. Hindi ko maintindihan kung ano tong switch na to. Ayan, no? So, kailangan natin malaman. So, sa tingin ko, ito yung parang menu niya, yung settings. So, the standard na signal light, the horn, and then ito yung high-low sa ilaw. And then dito, yung on and off, and then the start button. So, napakasimple. Pero, ang maganda dito, yan. So, naka-compression and rebound siya. So, etong side na to, ang puti is the compression. So, adjustable. And then, ang pula is always the rebound. At syempre, this is powered by or suspension by WP Apex. Ang height ko is, alam ko, 5 foot 5 inches. So, subukan natin upuan para yung mga mas mababa sa akin or yung same height ko, makarelate kung ano ang height nito. So, ayan. So, both feet tiptoed. Pero alam ko naman may adjustment to. Saka, syempre, ako naman, pag nagra-ride, usually, ito yung posisyon ko. Hindi talaga ako humihinto sa stop na inaabot ko na tiptoed. Usually, una kong binababa, yung sa left foot, kasi syempre, namembreno tayo sa kanan. So, usually, ganyan ang aking posisyon. So, yan, may idea na kayo. Pero, alam ko, pwede naman nating ibabato sa suspension, sa rear suspension or dito mismo sa upuan. Kung iniisip naman natin mag-shave, siguro pwede rin, konti. Pero, ito yung position ko. Grabe. Ang sarap upuan nito. Saka, ayan, one finger on the clutch. Ang lambot, So talagang feel na feel mo yung supermoto suspension. Yan. Di ba? WP yan. The best. So yung presyo, eto na. Tapusin niyo yung video. Meron pa tayong 3 motor. Pero sasabihin ko na rin yung presyo nito. Kung isi-separate video ko, para malaman nyo na. Hindi kayo mainip. Alright? At kung nagustuhan yung video, thumbs up naman kayo and comment. At kung nais nyo naman bumili nitong napakagandang KTM SMCR 390 na to, pwede nyo ako i-message para naman magkaroon ako kahit konting komisyon. Wala naman patong sa presyo yan. Diba? Ako na mismo mag-a-assist sa inyo. Alright. Thank you for watching.